Lunes kasi, di ba, nag-resume sa Senate Blue Ribbon Committee hearings under Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Isa sa mga na-invite doon ay sukirin natin naman dito na congressman, si Congressman Leandro Leviste, kasi hiningi sa kanya yung katotohanan tungkol doon sa Cabral files. Lumalabas, dalawa palang documentos ito, 2 sets of documents. Yung isa ay in-upload naman ngayon ni Congressman Leviste sa kanyang Facebook. Makipagpanayam kaya tayo sa kanya para mas maintindihan natin itong mga kaganapang ito. Good morning, Congressman Lian. Magandang umaga po, sir. And I'm happy always to be on your show. Just saying na ngayon lang po ako ulit magpapa-interview tungkol dito kasi sinabihan ako na tuwing nagpapa-interview ako kasi maraming mga natatamaan. Pero para lang sa inyo, sir. Okay lang po ngayon. Sige, oo. Okay lang. Sige, tamaan na natin kung sino dapat tamaan. Okay po. Sige, okay. Dalawa pa lang lumalabas na documents itong Cabral files. Yung isa ay yung inauthenticate. Yun ba yung dala-dala nyo mismo na dokumento? Yung inauthenticate yung kinumpirma po, yung sa akin to, sabi nila. Yung summary po. Sinabi po ni Undersecretary Bernabe na galing sa DPWH yung pinost sa Facebook na summary noong Desyembre. At sinabi din ni Secretary Manny Bonoan na this document is familiar to him. At doon po nakikita magkano ang nakuha ng bawat distrito pati ang allocable ng bawat kongresista sa taong 2025. Okay. Ang in-upload ko po matapos ang Blue Ribbon Committee hearing naman ang list of projects at ang mga tagging na may kaugnayan din sa mga proponents na mas detalyado kaysa yung summary. At kung yung unang summary ay kinumpirma ng DPWH, sana yung list of projects ay makukumpirma rin. Okay. Yung summary, Congressman Lian, ay ilang pahina? 19. 19, okay. In-upload nyo na rin yan sa Facebook nyo noon pa? Opo. At actually, nagtataka nga ako noon bakit hindi agad kinumpirma ng DPWH kasi marami nating mga kababayan nagtatanong, totoo ba to? Dahil may malaking halaga ang nakukuha ng mga distrito. Tahimik ang DPWH noon pero mabuti, kinumpirma ngayon. Okay. At lumalabas dito sa mga documents na ito ay ang total budget ay 701 billion ba? 701 billion? Po ang National Expenditure Program, 721 billion to 2025. For DPWH. Opo, pero nung General Appropriations Act, nadagdagan siya, naging almost 1 billion. Kaya mas malaki pa ang kinalabasan dahil sa mga BICAM insertions. At 421 billion dito sa halos 1 trillion ay mga tinatawag na allocables. May mga proponents na mga congressmen at senators. Halos yung buong 721 billion ay allocable. Yung 401 billion ay yung allocable di umano ng district congressmen. Meron mga 20 billion para sa senators. Meron mga 14 billion para sa mga party lists. Tapos meron mga nakalagay na on top o parang mga pang-extra budget na ipinamamahagi sa mga lahat. Pero kung sabihin natin yung pang-congressman, senator at party list ay nasa mga 500 billion, meron naman mga 200 billion na walang malinaw na proponent pero may mga tagging. Yun po yung tinanong ko kay Secretary Bonoan nung hearing, sino po yung itinutukoy ng mga tagging kasama ang F1. Meron pong 10 billion pesos para kay F1 na karamihan ay flood control. Meron din po doon BINI, meron OPESAP, meron pong SENTI 2025. Kabuuan po itong mga siguro maaaring nating sabing suspiciously named tags ay mga 200 billion pesos na hindi naman siguro sila Cabral at si Bonoan lang ang nagpa-aproba kasi hindi naman siguro makakalusot ang 200 billion pesos of projects na walang ibang nag-a-aproba, di ba? Kasi malaki po ang halagang ito. Anong sinagot nila doon?
Sino itong mga ito? F1, mga ganyan. Sinabi po kasi ni Secretary Bunoan, si Yusek Cabral ang gumawa eh. Oo. Ang dali kasi sabihin nun kasi conveniently dead na si conveniently nakalibing na abo na si Yusek Cabral eh. Pero ito yung gusto kong bigyan din po kasi hindi lang siya listahan. Tunay na mga proyekto na ang mga nakalista dito. Sa sarili kong distrito, meron ngang iilan at maanomalya sila kasi overpriced, substandard at maaari natin sabihin may kumita. Kaya kung may kumita, ang tinatanong ko na lang po, sino yung nagpapondo at baka sila yung isa sa mga kumita. Kaya po mahalaga malaman sino ang mga proponent ng mga 200 billion pesos of projects na ito para may tukoy natin sino yung kumita. Paano yung nasabing overpriced and substandard itong mga projects na ito? Meron pong street lights sa Tagaytay Nasugbu Highway sa aking distrito na mahigit 230,000 pesos per piece. So baka mga 4 to 5 times overpriced po yan. At ang karamihan din ng mga proyekto sa mga listahan ito ay flood control din. Kaya alam naman po natin na maanomalya ang mga ganitong klaseng proyekto. At pag ganon, ay may mga kumikita talaga. Okay. Yung 250,000 na street solar light ito, no? Sa Tagaytay City. Ito poste na merong solar light, solar activated na bombilya, ganun ba? Opo, na dapat 50 to 60,000 pesos lang. 50 to 60,000 pesos. Pero ang lumalabas ay mahigit 230,000. Opo. Okay. So 4 to 5 times more expensive. Sino po ang nakasulat na gumawa raw niyan? Anong kumpanya? OPES SAP. Sino? OPES SAP. Ano yung pangalan ng kumpanya, ng kontratista? Hindi. Yun po yung nakasulat na proponent. Pero yung nakasulat po na kontratista ay isang kontratista talagang gumagawa ng mga streetlights. Lehitimong kontratista? Opo. Kasi, now that you're asking, sir, itong same company ay may kontrata din para sa streetlights mula sa listahang ito sa Cavite. Hindi ko naman sinasabi na sila ay taga Cavite. Ang ibig kong sabihin lang po ay talagang legit company insofar as gumagawa sila ng ganitong mga proyekto. At ang tanong, paano nila nakuha ang kontratang ito sa DPWH na siguro naman, hindi lang dahil nag-participate sila sa bidding lang na nakuha nila ang kontratang ito. Kasi ang allegation nga ni Yusek Bernardo, almost 100% of bids are rigged, di ba? Kaya may nakausap siguro ang mga kumpanyang ito batay sa mga pahayag ni Yusek Bernardo. Kaya natin dapat malaman sino ang nakausap nila. Okay. Yung sa ibang bahagi ng Cavite, kasi yung Tagaytay City, lumalabas parte ng Cavite, tama ba? Or Batangas na yan? Pero itong project po ay nasa Nasugbu, sa distrito ko. Okay. Sorry. Yung overpriced, Nasugbu na pala, Batangas. Opo. Okay. Pero yung sa Cavite, magkano? 230,000 din? Opo. Bawat isa? Ganun din po. Okay. So lumalabas, overpriced. Paano yung nasabing overpriced? Dahil po nakuha yung 40 to 50,000 lang dapat. Sa pagre-research po sa other projects, kahit sa Google po, mahahanap yan. Pero pati mga ibang contractors, tinanong ko din po. At actually, mga ibang congressman at mayor, alam naman din nila ito kasi very common itong mga items na to eh. Kaya actually, halata yung overpricing sa mga streetlights kasi parang siyang commodity, hindi siya parang civil works. Minsan, sa civil works o sa flood control, dun ka nandadaya kasi may mga earthworks na hindi naman quantify ng precise, di ba? Pero yung installation of streetlights, talagang halata pag overpriced. By the way, sir, the company is New Rich General Contractor Services. At meron din siyang isa pang 189 million peso contract from the same list
sa Tanza 13 Martires, Indang Road. Kaya Okay. ito ay mga tunay na mga proyekto naman talaga. Ang tanong lang, sino ang nagpapondo? Okay. Hindi, pero tunay na presyo o overpriced din? Overpriced po. Oo. Parang standard talaga ang overpriced if we go by the testimonies sa Blue Ribbon Committee hearing. Kumbaga, ni-research niyo yung tamang presyo. Parang yung ginawa rin po ni Mayor Benji Magalong of Baguio City. Ni-research niya, tinanong niya rin sa DPWH, ni-research niya rin sa historical ng mga ibang proyekto ng pribado at lumilitaw kung magkano totoong presyo. So kaya niya nalaman na yung mga sa along Quezon Road, yung mga rock netting tsaka mga cat's eyes ay overpriced pala. So ganun din ginawa nyo. Ngayon, ano po yung nakamarka? Ano ito? OPES? Yun po yung nakalagay. Pero sinabi naman ni sinabi po ni ES Bersamin, hindi po siya ito at wala siyang alam ito at dapat nga investigahan kung sino to. Sinabi din po ni Sap Lagdameo na ang kanyang opisina ay walang ugnayan sa mga DPWH projects. Kaya mabuti na nagpahayag ang Office of the ES and Special Assistant to the President. Kaya dapat natin malaman naman sino nagpapondo kasi may anomalya. Malaking halaga, 8 billion itong isang listahan. At sinabi naman nitong dalawa na dapat itong investigahan. So, kasi pag sinabi mong OP tsaka ES, sanay na sanay tayo na pag OP, Office of the President. Pag ES, alam natin, Executive Secretary. Yan yung mga, Pero sabi nyo, si former Executive Secretary Lucas Bersamin, ay hindi raw siya ito, sabi niya. Wala raw siyang project. Nakausap niyo ba siya kung bakit siya tinanggal? Ang sinasabi niya, hindi raw siya nag-resign. Tinanggal siya. Bigla siyang tinanggal. Nakakwentuhan niyo na rin po ba siya? Tinanggal siya dahil dito sa mga anomalyang ito. Nakakwentuhan ko po ang kampo ni former ES Bersamin at naniniwala nga po ako na hindi totoo ang mga alegasyon na may hindi tama silang ginawa sa mga proyektong ito dahil sila po ay direktang nagsabi nga na dapat investigahan ang mga bagay na ito. At nung unang sinabi na may mali silang ginawa, sinabi nila, sige, ipaliwanag namin sa korte. Pero hindi naman po tinuloy ang mga alegasyon na yon. Kaya I think to help clear their name, it would be also good for the public to know sino nga ba talaga ang nakinabang na hindi sila. Yung Undersecretary Adrian Bersamin na kanyang apo sa kapatid, grand nephew, tinanggal din ito at ito yung Presidential Legislative Liaison Officer. Siya yung opisyal ng Malacanang na appointee ng presidente para makipag-ugnayan sa Senate and House of Representatives, di ba? At nag-oopisina ito, may maliit na opisina rin ito sa Kongreso. Sa Senado, may maliit na opisina siya. Meron din siya maliit na opisina sa House of Representatives. Tinanggal din ito, sabay sila nung kanyang lolo na Executive Secretary. Nakausap niyo na ba itong Adrian Bersamin? Opo, nakakausap ko po si former PLLO at kaya ko nga po sinasabi na hindi po talaga sila ang nagpapondo ng mga proyektong ito. Bakit sila nasangkot dito? Anong sinasabi nila, sir? Nakakalungkot nga po, sir, na kung sino po yung nasasangkot pero yung tunay na gumagawa hindi nasasangkot, di ba po? Kaya baka yan naman po ang lumalabas nangyayari sa iba ding mga investigasyon dito eh. Okay. So itong main files, yung main Cabral files, ilang pahina naman ito, sir? Kung yung summary ay 19 pages, ito, ilang pages ito? Meron, sir, mahigit 17,000 projects. 17,000 projects for 2025 alone. Opo, at dapat naman maraming projects ang DPWH, basta hindi maanomalya, di ba? Pero ang lumalabas na halos lahat ay
may anomalya dahil yung problema sa kasalukuyang investigasyon nakapokus sa mga nakikita mo sa site. Pag nakikita mo sa site, ang sinisisi yung contractor at yung district engineer. Pero kung yung corruption ay nasa budget process, nagmumula yan sa central office na yung buong DPWH ay damay. Di ba po? Kaya ang panawagan ko, wag nating pulihin yung mga local na corruption. Doon tayo sa national. Nagmumula gawa ng budget sa DPWH Central Office. Central Office pa lang, sa budget call pa lang, at ang budget call nagsisimula yan, Enero, second half of January, onwards, kino-compile na yan, yung mga budget na proposals ng iba't ibang ahensya, by around March or April, kino-compile na yan ng Department of Budget and Management, tapos sinasubmit yan sa Office of the President through the Executive Secretary tsaka sa Presidential Management Staff, na bibigay, pag-aaralan din yan, tapos ibibigay sa Presidente, at ipepresenta naman ng Presidente sa kanyang State of the Nation, and within 1 month, sabi sa Constitution, within 1 month of the President's State of the Nation, ay kailangan isubmit na niya yung formal na budget. Pero kadalasan yan, sa araw mismo na yon ay handa na yan. No? So, ibig sabihin, ito galing talaga sa Presidente, galing sa Malacanang ito, at dumaan na ito sa DPWH at sa DBM. Tama? Opo. Oho. So, nakausap mo na rin ba yung dating budget secretary tungkol dito? Si Amena Pangandaman, isa rin sinibak ito, o nag-resign daw siya dahil nasangkot din ang pangalan dito. Opo, kilala po ng aking ina ang mga nabanggit niyo po, at I think they all have said naman na wala silang kaugnayan dito. Kaya hindi nga tayo nakakakuha ng mas malalim na impormasyon kasi hindi po kasi ito tinatsalakay sa mga hearings so far. At mabuti sana kung magkaroon ng proseso para malaman natin yung mas malalim na paliwanag. Kasi pero sir, madali lang naman sabihin, Kong Lian, madali lang sabihin, wala akong kinalaman dyan eh. Kasi unang-unang humirit ng ganyan si Cain eh. Pinatay niya yung kapatid niyang si Abel, tapos nung kinukutya siya ng Diyos, di ba? Cain, nasaan ang kapatid mo? Nakita naman siya ng Diyos eh, na pinatay niya yung kapatid niya eh. Pero sabi niya, malay ko, hindi ko alam kung nasaan yung si Abel. Why? Am I my brother's keeper? Ganun pa ba yung sagot niya, di ba? Nasa Biblia yan na kwento eh. Madali lang sabihin wala akong kinalaman dyan, sir. Pero kailangan, meron din katunayan kang wala akong kinalaman dyan. Although, yung mga nag-iimbestiga, sila dapat din naman maghanap ng ebidensya kung may kinalaman talaga ito mga ito. Di ba? Opo. So, anong tingin mo dito sa kwento ni Amena Pangandaman? Wala talaga siyang kinalaman? Sinabi niyo nga po, sir, madali lang na sabihin ng lahat na wala silang kinalaman. At it's hard po if there's no wider investigation and no protection also for the witnesses to talk. Gusto ko po kasing bigyang diin muli na si Yusek Cabral ang daming alam noon. And nakakapanghinayang po na wala na siya ngayon. Sana yung mga natitira ngayon na maraming alam ay protectionan din natin. At pag protektado sila, kahit anong sasabihin nila, then mas likely po na magsasalita sila. Diba? Pero yung baka hindi natin may isip ano yung nangyayari sa background, pero baka may pinapressure din yung mga iba. Katulad ni Yusek Cabral na either hindi magsalita o magsalita ng iba sa alam nila. Kaya pati po si Secretary Manny Bonoan, inaasahan ko sana na magsalita nung Lunes eh. Pero ganoon din po ang sagot niya sa mga sinabi. And I don't blame him po. Mabuti nga po na humarap si Secretary Bonoan sa Blue Ribbon Committee hearing. Pero wala siya masyadong mga hindi pa siya nauusisa ng gusto, sir, eh, di ba? Pero at least umuwi siya. Ako po ay na-surpresa doon. Pero umuwi ang siya, problema kasi,
Sabi niya, Maraming, isang buwan pa bago siya umuwi from California dahil na-delay yung operasyon sa mata ng misis niya na sinasamahan niya sa California. opo. Marami po kasi siyempre mga matatamaan pag nagsasalita ang mga maraming alam. Kaya importante po na they feel na honest to goodness ang investigasyon at hindi sila babalikan kung sasabihin nila ang totoo. Si Secretary Manuel Bonoan, ba't pinaalis din ba ng Malacanang o kusang loob na nag-resign dahil nasangkot siya rito sa anomalyang ito? Biglaan yung pag-alis niya, sir. Nung, I think the day before umalis siya, sinabi niya hindi niya siya aalis. Tapos September 1, pinalitan siya ni Sec Vince Dizon. Kaya yung lumalabas sa hearing ng Lunes, sinisisi din siya para sa wrong coordinates at iba pang mga issue sa DPWH at sinasabi na dapat alam niya lahat ito at kung hindi niya alam, then responsable pa siya. Pero anong tingin niyo ron? Naguhugas kamay siya? Sabi niya kasi, umasas kasi siya kay Cabral at sa mga ibang tauhan niya na yun ang binigay ng mga coordinates na mali-mali. 400 plus ba yun na maling coordinates? Alam niyo, sir, kaya ako actually naaawa kay Secretary Bonoan kasi hindi naman siguro siya ang pinaka-nakinabang sa mga proyektong ito. Or pero nakinabang at all. I can't even say, right? Pero ang punto ko po ay ito. Iniipit siya. Tinatulakay natin ngayon bakit hindi siya magsalita. Pero hindi naman siya yung mastermind nitong lahat. Di ba? Kasi hindi naman maaprubahan ng ganitong kalaking halaga na DPW Secretary lang, di ba? Kaya sana ma-protectionan siya para feeling niyang pwede siyang magsalita. Para magsalita siya, di ba? Tama. Pero malabo rin kasi yung katwiran niya na umasa lang siya sa mga tauhan niya. Matagal niya sa DPWH. Alam niya na yung mga anomalya dyan. Parang tapos sinasabi niya, inaasahan niya lang na tama yung binigay sa kanya. Para sa pagka ganun, parang pwede mo sabihin, napaka-engot mo pala ba't ka umasa sa mga tao mo? Anong klase kang secretary? Di ba? Dapat kasuhan ka talaga ng negligence kung ganyan tatanga-tanga ka. Di ba? Pwede siya ganunin Ang sinasabi ko lang po, sir, ay... sorry, mas langkaan lang tayo magsalita rito. Galit na ang tao bayan dito, sir. Di ba? Alam naman natin. Sigurado pong may ibang mga nakinabang. Kaya... baka kaya hindi siya nagsasalita sa ngayon tungkol sa mga ibang alam niya. Dahil baka may pressure sa mga ibang natatamaan kung magsasalita siya, di ba? Pero ano alam ng Malacanang na alam ni Bonoan? Kasi nag-issue rin ng statement yung Malacanang kinabukasan after that hearing na biglang sumipot si Bonoan at kung ano-anong katwirang binibigay niya. Sinabi ng Malacanang na inaasahan namin na alam namin magsasabi ng totoo si Bonoan. Alam namin. Anong alam nilang alam niya? Nasasabihin. Mabuti. Magandang tanong po yan. Di ba? Hindi, kaya lang kasi tinatanong lang natin, gawa nung nagmamahal, parang si Secretary Pangandaman. Okay, resigned na siya ngayon. Pero naalala ko, nung unang pumutok ito, no? Etong issue na ito, sinasabi pa niya noon na wala kasi kaming civil engineer sa DBM. Kaya hindi namin ma-check kung lahat ng mga yan. Kasi kine-question siya, bakit pare-pareho ang halaga? Iba-iba ang nature ng proyekto. Halimbawa, ito, mas mahaba ng konti, ng ilang metro o ilang kilometro. Bakit eksakto pare-pareho ang halaga ng mga proyekto sa iba't ibang lugar, iba't ibang distrito, iba't ibang probinsya, iba't iba ang contour nung lugar. Halimbawa, kalsada. Eksakto pareho sa bawat distrito, sa bawat congressman, iba-ibang lugar, iba-ibang korte, iba-ibang diko, iba-ibang araw sisimulan. No? Tapos walang project of work. Yung bang programa na pinag-aralan kasi, dapat kasi pagka nag-budget ka, nang gagawa yan ng say, 1 o 2 kilometrong kalye, eksakto yan, may sentimo pa yan Hindi eksaktong halaga yan na may 3 zero sa huli, hindi
Pero itong mga ito, pare-pareho, may 3 0 eh. Kumbaga, 10,505,000. Tapos 3 0. Parang ganun eh, pare-pareho. Para sa iba-ibang distrito. Halatang, parang may kanya-kanyang toka lang. Parang ganun eh. Yun ang, nung tinatanong si Secretary Pangandaman ng gano'n, ang katwiran niya, wala kasi silang civil engineer. Parang sinabi ko na nga rin dito sa programang ito, anong klase kang secretary, nakarinig ka na ba ng tinatawag na artificial intelligence? I-run mo yan sa AI program, AI mismo magsasabi sa iyo na ganito karami, ito ang anomalya rito. Iba-iba ang sukat nito, iba-iba ang korte, iba-ibang terrain, may paakyat, may pababa, may mga ganyan, may iba naman tuwid, yung iba paliko-liko. Bakit pare-parehong halaga? Mahuhuli mo yan eh. I-AI mo lang yan eh. Secretary ka pa naman. Di ba? Dapat alam mo na yan. yung mga ganun ba na akala kasi nila, loloko lahat ng tao. Yung mga hindi nakakaintindi. Di ba? I think, sir, yung mas maanomalya do is bakit karamihan ng mga proyekto sa mga listahang ito ay flood control. Oo. Alam naman natin kasi na yung flood control yung pinagkikitaan, di ba? Kaya hindi lang po sa mga halaga, pati sa mga klase ng mga proyekto, may suspicion na may corruption. At yung gusto ko pong dagdagan sana, sir, hindi lang kasi yung GAA, yung pinagmulan ng funding ng mga DPWH projects, di ba? Meron din yung mga DPWH projects na pinondohan ng unprogrammed appropriation. Yes. Oh. At nag-post po ako sa aking Facebook page ng mga listahang ito kasama ang top contractors ng unprogrammed appropriations. At ang lumalabas po, si PBBM po kasi ay nagsiwalat ng list of top flood control contractors. Yes. Na ang top 15 ay may 20%. Yung list of top unprogrammed appropriations contractors naman, ang top 15 ay may 30%. At 30%. ang punto po dito ay kapag kukonting mga contractors nakakakuha ng maraming mga proyekto, ito po ay yung point nung una sa flood control ay parang sign na may lutuan ng bidding o may pre-ordering o pre-arrangements. Kaya nakakakuha sila ng maraming proyekto kahit na dapat dumaan sa competitive bidding. Yun po yung allegation lang. At yung pagkakaiba kasi sa GAA, syempre, dumadaan sa Kongreso ang listahan ng mga proyekto. Sa unprogrammed appropriations, ang DPWH ang pumipili ng mga proyekto. Tapos yung release, syempre, is by the executive ng pondo. Galing nga sa PhilHealth at sa PDIC yung ibang unprogrammed appropriations, 167B. Kaya ang tanong po, bakit itong ang mga proyektong pinili at karamihan ay flood control sa unprogrammed appropriations? Tinanong ko din po si Secretary Bonoan sa hearing at sinagot lang niya na yung mga hindi na pagbigyan sa General Appropriations Act, ipinasok sa unprogrammed appropriations. Pero baka 1 trilyon ang hindi pinagbigyan sa General Appropriations Act. Okay. Pero 200 billion, 213 billion to be exact, ang pinagbigyan sa unprogrammed appropriations. Kaya ang tanong ko, sino ang pumili? Sino nagsabi, okay, ibigay ito sa itong distrito, itong probinsya, at binid out at napunta sa contractor na ito. At doon natin malalaman sino yung nakinabang din sa paglipat ng PhilHealth and PDIC funds sa unprogrammed appropriations. Depende sa kung saang distrito at probinsya napunta ang mga DPWH projects na ito. Okay. Last 2 questions na lang, sir. Sorry, kinakapos tayong oras. Yung Facebook page niyo po ba, hindi inaatake para hindi mapuntahan ng mga mamamayan, hindi mabasa? Wala mabuti po, may Facebook kayon para malaya nating ma-post ang impormasyon na to. So, sa alam ko, hindi naman nila kayang i-take down ang page ko. Okay. Secondly, sir, next hearing ng Senate Blue Ribbon Committee, kailan po ba at inimbitahan po ba kayo ulit? Hindi ko pa po alam ang susunod na hearing. Kasi halos wala pa po nagtatanong sa inyo eh. Ano po?
Opo, kasi ang parang dami po talagang kailangan talakayin. At, nahuli kasi kayo, tinanong, ang dami pang mga kailangan itanong. Ano ba, kinabot And- sila ng oras. and the committee has a lot of work on its hands and is working very hard. So I hope that they will be given more support para mas maraming matatalakay nila. By the way, lumitaw po ba yung pangalan dyan sa allocables na yan? Yung pangalan po ni Undersecretary Trigib Olaybar? Parang wala po yun sa Uh-huh. list ni Yusek Cabral. Okay, wala po. Yun pong Maynard Ngu na dating special envoy to China ng palasyo. Ano po? Parang wala po. Kasi yung mga allegation naman sa mga hearings sa kanila ay hindi naman na sila ay proponent eh. Yung mga listahan ni Yusek Cabral ay mga proponent. Proponents, I see. Hindi, wala po yung mga umayos, mga masikaso. Hindi po. Opo, kasi si Yusek Bernardo po ay operations, si Yusek Cabral ay planning. Yung way that work po is yung budget, pag aprobado na, sila Yusek Bernardo na po ang bahala, di ba? At si Yusek Bernardo nga po ay state witness na. Sana si Secretary Manny Bonoan ay maging state witness din. Dahil kung maraming alam si Yusek Bernardo, maraming alam din yung kanyang boss, di ba? At yun din ang sinabi talaga ni Yusek Bernardo. Thank you very much po sa oras na binigay ninyo, sir. Maraming salamat po. God bless and mabuhay po kayo. Thank you po. Once again, that was 1st District of Batangas Representative Leandro Legarda Leviste.